Yan po sir, ang tawag sa linggo na yan ay mga piyait. Yan yung mga binabangketa, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya na nahuli na nagtataya ng 5 piso, 10 piso. Yes, Mr. Chair, Congressman, if I may just add. Kasi ho sir, yung mga binabanggit na number 1,000, 5,000 na nahuli, yan po sir, ang tawag sa linggo na yan ay mga piyait. Yan yung mga binabangketa, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya na nahuli na nagtataya ng 5 piso, 10 piso. Meron ka na bang nalalaman o wala pang nababalita na may nahuli na administrator, operator ng illegal gambling? Wala pa, Mr. Chair. And hindi nakapagtataka. Because yung operator, yung mga management, itinatago yun. Yung hinuhuli lagi ng mga otoridad natin, yung mga nagtataya sa lupa, yung mga 10 piso, 15 pesos, 20 tong each. Pero yung mga management, yung mga leader, yung mga financier, yung mga protector, hindi nakukulong. Wala naman na i-report, Mr. Chair, di ba? Kaya tingin tuloy ng tao, moro-moro lagi itong investigasyon natin because nothing is happening for the longest time. Wala pong nakukulong. May nakulong na po ba na gobernador? May nakulong na po ba na mayor? May nakulong na ba konsehal? May nakulong na ba regional director, provincial director? Wala pa pong nakukulong, Mr. Chair. Mr. Chair. and that is a big challenge for the PNP who are enforcing the law. Mr. Chair. And at the same time, before I acknowledge the recognize Congressman Gomez, just wanted to make a piece on what Congressman Erwin was saying. I think napapaikutan nga talaga tayo dito. And the problem is not only the enforcement of the LGU but also of the enforcement of the PNP, no? And this time, we're not messing around. This time, we need result. And this time, under our leadership, no, and all the members of this committee, we will produce result. And I hope, I hope that with that statement of Congressman Tulfo and yung aking advisor, no, I hope that this time malilinis po natin ang hanay ng ating pong mga LGUs at ang ating pong PNP. Congressman Richard Gomez, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, personally, it would be demeaning to say that this committee, more so this House, has not accomplished anything in investigation similar to what we are doing here. Not all elected government officials are guilty of illegal gambling. May mga gagong government officials, meron din mga gago rin sa service, but not all. We cannot say that to everyone, Mr. Chair. Ako, nag-mayor ako. Pinasara ko yung dalawang sabungan sa amin. Pinahuli ko yun. Pero, but sorry to say, but hindi ho lahat ng government officials walang nagagawa. At saka itong house na to, walang na-accomplish. So what we need to do is really to push the PNP to enforce yung trabaho nila. The CIDG, the regional directors, gawin nila yung trabaho nila. All of us, we need to do our share. At hindi po tayo magmomoro-moro dito. Siguro I sympathize with Congressman Erwin Tulfo yung kanyang nararamdaman because for so many years talagang walang nangyayari. And Mr. I also Chair. agree with Congressman Gomez precisely because I became a mayor as well. At nung ako naging mayor, ang ginawa ko po diyan, pinatawag ko lahat ng mga illegalista. Pinulong ko sa opisina ko. Nilagay ko lahat ng mga illegalista diyan, lahat ng mga nabubukas diyan. Dito kayo. Illegal ang ginagawa ninyo, nalalaman natin yan. No? Pero, meron tayong legal na mga gambling. Di ba? At alam naman natin na binibiyak nila yan eh. Kilala natin ang lahat ng mga naging illegal sa ating mga bayan. Pag tayo po ay punong bayan, alam natin yan eh. But the problem is, of course, being a mayor, being a governor, or public official, or barangay captain, you have the right, di ba? You have the responsibility to make it right. And I told them, may legal tayo na dapat dalhin doon ang mga taya ng mga tao. Dahil legal yan eh. Ang problem, itong mga illegal, binibiyak nila yan. Ha? At ilalagay nila doon sa hindi sila nagbabayad ng buwis. And that's a problem. And they know it. They know it. Alam ito ng mga opisyal ng ating mga LGU.
Hindi ba pwedeng hindi mo kilala yung mga gumagawa ng illegal sa iyong bayan? Ako, kilala ko ang gumagawa ng illegal sa aking bayan. And I'm worried, no? I'm worried. Dahil nakita natin ng data, and I'll be asking the PNP, Region 4, you have to dissect. You have to categorize all of this by province, by municipality. Para makita natin kung sino ang pinakamataas sa illegal gambling, makita natin kung sinong bayan, istasyon, ang pinakamatataas sa buong Region 4. Nasa ganon, makita natin sino ang hindi tumutupad at sino ang tumutupad. So, Congressman Erwin Tulfo, you have the floor. Mr. Chair, I just want to clarify. I did not say that everybody, local government officials, elected officials, are involved in illegal gambling. My point is, my question was, may nakulong na po ba na mayor or na gobernador na nasasakupan niya yung kanyang lugar na may illegal gambling? Wala pa po eh. Well, congratulations po sa mga LGU natin na mga mayor, gobernador, na congressman na wala pong illegal gambling sa kanilang lugar because meron po silang political will. It's called political will, ladies and gentlemen. If you really don't want it, then it won't happen if you're the mayor. I'm sorry, Mr. Chair, I haven't been a mayor or a governor, but I was in the media before, but I know what's going on. If you are the governor or the mayor, you're the father of the province, you are the father of the city. If you said no, then it is no. Kasi po, pag sinabi ho ng mayor ni governor, ayoko ng illegal, hindi. Pero may mga instances naman na tinatrabaho or pinapayagan naman ng PNP, ng chief of police natin, or hanggang sa provincial director o hanggang sa regional director na hindi rin alam ng LGU natin. Yun ho minsan nagkakaproblema. Pero kung talagang rampant ang illegal gambling, siguro dito sa Region 4 na sinasabi ho ninyo, siguro may basbas ho yun ng mayor, may basbas ho ng gobernador, alam ho ni RD, hindi naman makapalag si RD, or yung PD, kasi baka matransfer si PD, sabi ni gobernador, palayasin mo ito Chief PNP, o kuan, kailangan palitan ito DILG dahil hindi sumusunod sa akin. So natatakot. Let us all understand na itong mga puliso na ito ay administratively are still under with the power of the mayor, the governor. So susunod ho yan. Pero pag sinabi ho ni mayor, I don't like it, I don't want it, walang sugalan. Marami naman ho mga cities and provinces sa Pilipinas na wala pong sugalan because ayaw po ng mayor, ayaw po ng governor. Okay? Pag ayawan ho ng governor, mayor ho yan, wala ho yan. Titigil ho yan. Trust me, Mr. Chair. Thank you. Opo. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Erwin Tulfo, then Congressman Gomez. Mr. Chair, yun po kasi yung dikta ng mga may hawak ng franchise. If you remember, kasagsagan ng wedding, gusto nating illegalize ang wedding. So, ang nangyari doon, ginawang franchise, ginawang STL Kuno. If you look at the list of PCSO, Mr. Chair, tignan mo kung sino ang mga may hawak ng franchise. Hindi ko nababanggitin. Baka malaglag yung mata mo. Dahil yung mga nag-operate ng illegal na wedding, sila din ang may franchise. And of course, definitely it's beyond the control of PCSO then in fairness po to them. Nilagay daw po nila yon because I did that story when I was a journalist. Nilagay nyo para safety measure kasi yung isang franchisee, yung may hawak ng franchise, Mr. Chair, idideklara lang sa PCSO na kumita lang siya ng 50,000 ng buwan na yon. So naglagay sila ng limit ng cap. At least ito ang ibigay mo. Hindi nga po maganda pero kasi wala talaga matanggap ang gobyerno. Pangalawa, Mr. Chair, ito, hirap na hirap ang pulis natin, NBI. Paano? Yung may ID, sir, dalawa ang kanyang hawak na taya. Ito, ireremit niya. Because yung STL operator, siya rin nagpapatakbo ng illegal. Ireremit niya yung malaki dito sa illegal, konti lang ireremit sa PCSO. Pero pag tumama, PCSO magbabayad. That is what is going on, Mr. Chair. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Gomez and then Congressman Acop. Mr. Chair, regarding sa quota ng PCSO, all of their transactions are electronically transmitted. Ibig sabihin nito, Mr. Chair, lahat ng transactions nila are supposed to be recorded. Correct? Tama ho ba?
Electronic na ang gamit ninyo, di ba? Hindi po. Hindi pa rin? Opo, nagpapataya sila sa ano. So paano Papel. yung, paano yung daily ninyo na reporting sa PCSO? Hindi ba nagsasara kayo ng gabi na alas 8 para i-report na yun? Yun po, bali from the authorized agent corporation, sila po yung nagsasabit ng sales. From those electronic transactions, dapat makita na natin kaagad kung ilan yung pumapasok sa kanila na pondo. Daily po, meron silang daily sales Oh, report. tapos meron pa kayong cap, ganun ba? Opo, at the end of the month, ito total po namin kung na-meet nila yung kanilang So kung monthly. sobra, Parang nire-reflect din. hindi, kaya Actual nga. sales, Sabi yun niyo po kasi yung nire-record. sinabi mo kasi may cap eh. So Opo. pag sumobra yung taya na legal, Opo. kanila na yon. Hindi po. Basta kung anong dineclare nila sa PCSO, yun na po ang nire-record ng PCSO. So in short, wala hong nagsasubmit na negative. Hindi po dapat negative. Hindi, so walang nagsasubmit. Wala po. No, kasi Dapat sobra. Oh. Opo. Yun ang problema, Mr. Chair. Dapat nare-reconcile nila yung digital transactions nila based on that. Mr. Chair, if I may add after Congressman Gomez. Congressman Acop, it's okay for you to yield for a while to Congressman I will Erwin just Tulfo. add, Mr. Chair, doon sa sinasabi ni Congressman Gomez, tama po yun. Hindi po sila, may mga instances na hindi sila digitalized. Pero as per my conversation with the GM a couple of weeks ago, and I did my interviews over the radio, in fairness naman, they're doing something about it. Kaso nga, Mr. Chair, paano ko mismo yung may hawak ng franchise ang gustong gawa ng kalokohan at wala pa silang safety measures sa safety net. So, ang kawawa lagi yung gobyerno. Kasi umaasa lang sila doon sa remittance ng franchisee or ng may hawak ng franchise. Kung ano sasabihin niya, ito lang kinita namin. And that has been a problem since Pinoy time pa po yan, Mr. Chair, since PGMA pa. Problema na yan, hindi mo talaga makita yung record kung magkano ang income nung may hawak ng franchise because tinatago niya. Ipapalabas niya lang yung gusto niya para maliit ang ibabayad niya sa PCSO, maliit ang ibabayad niya sa tax. Pero in reality, millions. Dahil kagaya niya, Mr. Chair, tumatakbo yung kabo, yung kolektor talaga na may ID na sinasabi ni PNP. Paano niya huhulihin? Eh, sasabihin niya, may ID ako, yung pala, nangungulekta rin siya ng wetting. Ito hindi naman niya idideklara yon. Mas malaki po ang kinikita kasi sa wetting. Konti lang nire-remit sa STL, sa PCSO. Pag tumama po, PCSO ang magbabayad. Kaya nga. So, Madam, will you confirm na tama yung sinasabi ng mga congressman dito? Hindi naman po yung tamang Tama? mag-reason po. Kasi basta sa operations lang po kami, yun lang yung sinusunod namin. Kung ano yung approve sa kanila. But of course, the board of the PCSO can change the policy, di ba? Yun With po. regards to the operation ng STL, no? Di ba? Kaya naman, di ba?